was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the... In the shows, several criteria they are looking for. Yung shape, yung form, even the deportment. So, the more perfect the circle, the more points you will get. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? So magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So guys, and for this video, dumayo tayo dito guys sa Parañaque para silipin tong nag-breed ng discus na kung saan iba't ibang variety yung makikita natin dito. Iba't ibang klase, iba't ibang strain. Papakita ko sa inyo yan mamaya. And kung bago pa lang kayo sa channel na to at mahilig kayo sa fish keeping guys, please like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para may updated pa kayo sa mga bago nating uploads na mangyayari. So guys, samahan nyo ako guys ngayong araw. Silipin natin kung ano nga ba yung mga makikita nating magagandang discus dito. Guys, magandang araw ulit sa inyo. At yun, gaya na sinabi ko guys, dumayo tayo dito sa may Better Living Parañaque para bisitahin itong breeder ng discus. Nagulat ako sa mga nakita kong klase ng discus dito. Ang lulupit, ang lalaki, ang gaganda. Kilala ko po muna sa inyo yung owner ng Ixtus Discus. Ayan, si Sir Jojo Alejandrino. Magandang araw po sir. So bati po muna kayo sa ating mga viewers. Hello, good afternoon mga taga-Fishkada. Maraming salamat kay Sir Allen at nabisita nyo kami dito. Sana may matutunan kayo today sa pag-aalaga ng discus. Saka meron din mga arowana dito, since si Sir Allen meron din arowana. Yun, grabe. Kasi diba, napansin nyo naman guys, nag-aalaga tayo ngayon ng Super Red. At isa rin to sa mga talagang apple of the eye natin kasi napakaganda, napakalamig sa mata at ang ganda ng mga kulay nila guys. So alamin natin ngayong araw at kung ano yung mga detalye na pwede nating malaman sa pag-aalaga ng discus. Start ako sir nung bata pa ako, mga high school. So mga 30 years ago. Grabe. Ito yung typical na bahay lang kung makikita nyo ito. So nakita nyo naman sa ating title. Sa bahay na to is dito nangyayari lahat ng breeding. Ayan, may makikita kayo mamaya dyan yung mga fry, may mga grow out, iba-ibang klaseng breed ng discus na na-breed na yun sir. So sir, sa pag-breed nyo ng discus, ano ba yung pwede yung ibigay na detalye lalo sa mga nagpaplanong mag-start ng pag-aalaga ng discus? Para sa akin sir, ibahin natin yung breeding. Kasi iba ang pag-aalaga sa mga breeders versus sa pag-grow out ng mga juveniles. So unang-una, basic lang, yung malinis sa tubig, clean filters, healthy food, good environment na yun, basically cleanliness talaga is very important for the discus, lalo na kasi kung madumi yung tubig, mas dun sila nagkaka-parasites, nagkaka-bacterial problems, yun. But as long as you keep the water clean, especially for maraming discus sa isang tangke, dapat talaga nag-water change kayo na as much as possible. Nakita ko dito sa facility nyo, no? Ang dami yung mga overhead sump. Ito, guys, per tank, imagine niyo ito. So, ito na yung mga na-breed ni sir, no? And then, ito yung mga filtration na meron si sir. So, sir, para sa kaalaman ng mga viewers natin, ano po ba yung kahalagahan ng magandang filtration sa mga tank system natin? Okay. We always want to be safe. By having sponge filters inside, it will ensure na magiging healthy na yung tubig natin. Actually, you don't need this. The reason I put these overhead sumps is for more good bacteria to live in the surfaces of the media. So, kumbaga, mas pinalaki ko yung surface ng tank ko. Kumbaga, hindi lang siya 50 gallons, for example, like this one. Dahil dito sa marami tayong media na nilagay dito, ito sir, bio balls na yan. Those surfaces carry
good bacteria. May mga beneficial bacteria. Yes. So, Dito matanong ko, ilang strain meron ka dito ng discus? around siguro sir, mga 50 to 60 50 to 60 per strain yan, sir. strains. Grabe, ang dami. Sir, anong klase ng discus tong naandito? Those are red melons and these are Sunmera. These two tanks are from Jagger Discus Jagger discus. in Indonesia. So, nabanggit nyo sa akin kanina, sir, etong mga nandito is pili lang talaga yung kinukuha nyo, I mean, yung binibreed nyo. Like, yung mga nandito, tama ba ako, sir, sa pagkakaintindi ko, na yung mga farm na pinanggalingan nito is mga champion line? Yes, sir. Here in Ixtus Discus, we mostly carry 3 farms. 2 from Malaysia, which is Nadiscus, and IP. IP. Yes. And in Indonesia, yun nga yung Jagger. All of those 3 farms have produced champion discuses in worldwide competitions. Grabe. That's why we picked those strains, and yun yung pinapalago namin to have a good gene pool. Ito yung mga sample ng discus na, sir. Ayan, no? Grabe, ang gaganda na ito. Isa sa mga napansin ko, yung pattern dito talagang detalyadong detalyado. Ayan, no? Pansinin nyo yung build ng katawan. Ayan, no? Hindi ba na ako perfect sa pagtingin ng discus? Pansin na pansin ko na ang ganda ng form nito, yung pattern. Napaka-solid. So dito guys, ito sa baba, ito pa yung mga ibang klase ng strain. Sir, anong strain to, sir? Yan po yung pigeon line lahat yan. The scarlet snake, yung nasa left. Ito. Ah. Ang ganda na ito. Guys, tingnan nyo. Napaka-solid. Ito, sir, itong may Yan pagkano? ang moonstone. Moonstone. Yes. So, bago pa tayo sa discus, kaya nagtatanong-tanong pa rin tayo ng ibang details kay sir. Kasi sir is professional na pagdating dyan sa pag-aalaga ng discus. Ayan naman yung classic pigeon checkerboard. Ito yung nando sa likod. Sir. Grabe, ang ganda ng pattern na ito, guys. Oh. Just in case may mga mag-inquire, may mga gusto umorder through online. So, paano po ba yung mga process natin doon, sir? Well, you can just visit our FB page, Ixtus Discus. May mga pics nila doon at saka videos. And yan, sana matulong namin sa inyo by way of sa Fishkada, yung mga sa vlogs, paano mag-alaga. Sir, ito may napansin ako dito, ito ay mga grow out. So, mga ilang months na po ito, sir? Ayan, mga 2 months. 2 months na po ito. And then, ito sir, anong strain po ito? Those are giant floras. Giant floras. Grabe guys, ang ganda na ito. Yung body na yan, kung napapansin nyo, may mga markings. Mostly magiging blue lahat yan. Kagaya nito, tinan mo. Okay. Ito siya. Paglaki nila, halos ganito yung kulay. So, kumbaga, ito, hindi pa ito yung pinaka-final na pattern nila, sir. Mas gaganda pa yan pagka lumaki na. Normally talaga, pag bata pa ang mga discus, magkakamukha sila lahat. And then, ito, sir, pag ganitong edad na 2 months old, sir, ano po yung usual na dinadiet nila dito, sir? Or pinapakain nila? Here in our place, puro BHM ang pakain namin. Sa 2 months, sir, ang laki na ito. Mukha lang maliit sa picture. Ayan, oh. Sir, speaking ng setup, tuwing kailan po tayo nag-water change dito sa tank na to? Ito sir, pakita natin na nababawasan na yung tubig, di ba? Yes, sir. Kahapon na kasi ngayon, kanina, when we fed them, bawat feeding nyo, beef heart, sasabog yun, di ba? Tapos, after 30 minutes, anything na hindi makakain, matitira sa ilalim. Tapos, magpupupo din sila. Magsa-siphon kami every after feeding. Pero sir, ito usually ilang Kaya pinapakain? Kaya bumababa na yung tubig. Itong mga ganito sir, 4 times a day. Ito guys, papakain tayo ngayon ng mga growth ni sir dito. Bali, ito pala yung Ito yung beef heart. binibigay ni sir na pagkain. Meron akong dalawang etong mga to para sa malalaki. Okay. Para kasyang-kasya sa bibig nila at hindi sumasabog yung beef heart sa tangke. Etong maliliit, hindi natin magagawa yun. Talagang kailangan natin ganito. Yung pina-flat mo lang yung... Oo. Tapos medyo ganyanin nyo lang. ng konti. Yes. Tapos, ako rin, para hindi ma-stuck nitong ating Submersible pump. submersible, papatayin ko muna yung filter. Okay. At least the pump. Okay. Bago ko, buhulugan sila ng ganito. Pagkain. Oo. So, ayun guys, oh. Grabe, oh. Kakakain lang nito kanina, sir. Parang hindi kumain kanina ito. Gutom na gutom pa rin, eh. Lagi naman yan. Ayan, oh. So, grabe. Pag mga growth pala, mas lamang dapat ang pagkain nila.
Tinitigil lang dapat ang pagkain pag nakita niyo na lumobo na yun siyan. Which is medyo malaki pa rin naman na ngayon kasi kumain na rin sila kanina. And then after net, sir, mga nabanggit nyo kanina, 1 oras, mag-water change na ulit kayo. Magsa-siphon muna ako. Siphon muna kayo. Yung water change ko mamaya hanggang dito 80% bago maggabi. Tapos sir, ito yung kalimitan na nagiging thinking ng mga hobbies natin pagdating sa discus. Ito kasi daw is napakahirap daw i-maintain at alagaan. Best tips na maibibigay natin sa mga gusto mag-alaga ng discus. Okay. Para sa akin, maswerte nga ako na sabi ko na dati na meron akong oras dahil na I was had an early retirement. Ngayon meron na kaming solar panel business na minamanage, pero ito kailangan talaga, lalo na pag maliliit, madala sila pakainin. Paano yan, sir? Umaga, gabi lang ako nakakauwi. Pwede naman yun, gawin nyo lang sa gabi yung kailangan nyo gawin during the time na wala kayo sa bahay. So kung ang feeding schedule ko po is every 2 hours, kayo siguro pag uwi nyo sa bahay, gawin yung 3 times after nyo dumating, 3 times kayo mag-feeding after 1.5 hours para na matunawan din sila. Okay. Tank size naman, ano ba yung required natin na tank size at setup para sa mga discus natin? Okay, ideally 10 gallons to 1 discus. So if like you're keeping 5 fishes, this is a 50-gallon tank. 5 or 6 can grow up to be like them. Ito malaki na to, guys. Oo, to full size na. Mukha lang maliit, guys, pero parang halos isang palad na rin eh, no? Laki, grabe. Yung patay niya talaga eh, oh. Grabe, napaka-solid, oh. Tapos eto naman, sir, pag ganito na sila kalalaki, ang feeding naman nila, sir, mas nababawasan. You can even feed them once a day lang. Once a day feeding nila pag ganito kalalaki. Alright. Tapos eto, sir, iba-ibang strain to, tama, sir? Yes, sir. Leopards and eruption and pigeon. Pero eto, sir, kalimitan tinatanong natin, paano ba malalaman dito yung male or yung female sa ganitong community setup? Intayin nyo dapat, sir, na mag-pair sila na mangitlog at makabuo. Kasi minsan, mangitlog nga, yung pala dalawa silang babae. Nangyayari kasi yun eh. Now, ang akin, hindi ako nag-advise or nagsisex ng discus because I don't want to, kumbaga commit to our customers na, ay ito sigurado ako, male yan, ito female. Baka ako pa yung masisi. So parang ang nangyari, sir, natural way. Kumbaga pag sa isang community, hinihintay nyo na mag-pairing sila, magsama lagi yung Yes, dalawa. sir, yes, sir. And then that's the time na ililipat nyo na. Yeah, or you can buy, proven pairs. Proven pair na sa mga trusted breeders. Yes, yes. Alright. Matapos tayo dito sa area na to, ay ang mapapansin nyo, no, may mga grow out facilities sir dito. Ayan, no, dami pa guys, oh. Mananawa kayo dito sa iba't ibang klase mga discus guys. Ayan, no. So, by the way, si sir pala is October pa tumawag sa atin para, yun nga, i-invite tayo na makapunta rito at mabisita yung kanyang facility. And mapakita sa atin, no, yung mga naggagandahan niyang alaga na dito na discus. So, gaya nito, meron pa si sir dito. Curved tank, I think around to mga nasa 50 gallons pataas. And then, sir, ano yung mga naan dito, sir, na discus? Kasi parang kakaiba yung kulay nito, sir, ah. Yes, sir. These ones I got recently. From Na-Discus din. These are Majestic Fire. Majestic Fire. Yeah, and Red Snake Skin. Yun, no? Ganda nga. Regarding sa discus, no? Kapag sasali na ng show or yung mag-groom ng discus, ano ba, sir, yung mga dapat nilang tandaan para malaman kung quality ba yung discus na bibilihin nila? In the shows, several criteria they are looking for. Yung shape, yung form, even the deportment. So, the more perfect the circle, the more points you will get from the judges. So yun yung pwedeng manalo. Ang normally mga small intricacies niyan, yung mga shape ng forehead. Okay. Dapat walang mga nicks. Yung parang straight lang. Straight lang siya, diretso lang siya. Tapos yung patterns nila, really striking, yung colors din talaga. Kumbaga, you know the fish is healthy pag talagang yung colors nila are coming out. Okay. Oo. And yung deportment naman is yung confident yung isda, hindi nagtatago, hindi na sa stress, steady lang sila. Doon ka pwedeng manalo sa show. Dako naman tayo dito sa area na to na kung saan dito yung isa sa mga main tank ni sir. Ayan, oh, mapapansin nyo, grabe yung mga discus dito guys. Ayan, oh.
dito ko lang nakita yung mga ganitong klase at kulay ng mga discos. So bali sir, explain natin dito sir yung pinaka main tank nyo dito. Ito sir, ano ba to? Mga collection nyo na to? Oo sir, these were my first purchase discos. Meron dito from the Amazon, yung Wild Blue Moon Echo. Amazon pa galing to sir? Yes sir. Grabe, napaka-solid guys. Ayan oh. Tapos eto sir, mga full-grown adults na to mga to. Yes sir. Mostly mga males eh. Lahat? I can tell na because before they bred na. Ah, okay. Oh, ito ang male and female. Siya yung nanalo dun sa Aqua Circle dati sir na second place. Ito. Oo, yan. Kipea. Nice. Ang ganda naman kasi, ayan oh. So guys, nag-glare lang yung ating kuha pero kung mapapansin nyo guys, dito yung mga kuha yan guys. Oh, ganda, grabe. Ika. Napaka-solid naman, lalo na to oh. Ayan oh. Blue Mercury. Grabe, ang ganda. Sir, itong tank na to, dito is yung mga pairs naman. proven pair na to. Yes. Ito sir, anong klase ng discus naman yung These nandito? are Red Icas. Red Icas. Opo. Ito, parang kanina pansin natin sir, no? Yes, na kapahid na. malapit na mag-breed mamaya. Oo. Kasi sila kanina, nag-pair. And then dito sa baba, So, those are Starlight Galaxies. Yan, gaganda ng ganda nito guys, Starlight Galaxies. Malaki yan sir, pakita natin yung kamay natin. Mukha lang maliit guys, pero malaki yan. Mukha lang maliit sa camera, yan oh. And then dito sa baba sir, Leopard snake skins. albino leopard snake skin. Yes. Ganda ng pattern nyo. So guys, ayan oh. Grabe, napaka-solid. So talagang nag-invest ka rin sir, no? Bago ka mag-establish ng ganitong facility, no? Yes sir, oo. So kumbaga hindi lang basta nung nag-alaga ka ng mga putyo-putyo na klase ng discus lang. Oo, sir. Grabe. Talagang kailangan mamuhunan ka rin para maganda rin yung nalalabas. Oo, kasi quality talaga guys, ayan no? Mga nabibisita nating iba't ibang events no, na mayroon din mga discos, iba't ibang mga shops. Ito guys, maasabi ko sa inyo na highly recommended pagdating sa discos din. Bakit? Kasi trusted na to at marami na ring mga nag-order dito dahil sa quality at yung klase, ganda ng mga discos na nilalabas ni sir. Kaya i-check nyo yung page ni sir na X2 Discos. Ayan, ilalagay natin dyan sa comment section. Alright? And then dito guys, meron siya ditong super red. Grabe, malamig sa mata ko yung mga super red ngayon. Napaka-solid kasi meron tayong super red sa bahay at isa na rin ako talaga sa fanatic ng pagkikip ng arwana. So dito sir, yung super red nyo na napansin ko dito, ilang ano na to sir? Ilang taon na po ito? I got them parang 8 inches nung March. 8 inches nung March lang. This year lang yun sir. Yes. Pero guys, kung makikita nyo to sa actual, 15 inches na siya now. grabe, ang ganda ng pattern nito guys. Hindi pa to tinataning. Di ba sir? Never pa sir. Never pa to natataning. Pero tingnan nyo guys, sa actual lang. Yung pinaka-pattern niya, napakaganda nito. Saan farm to sir? Dito sir sa 88 Red Gallery. Ito yung farm niya, 88 Red Gallery. Napakaganda nito. Pero ito sir, matanong ko lang sir, magkano nyo nakuha to nung before na maliit pa siya? Around 55 to 60,000. 55 to 60,000. And then ito sir, usually yung diet na binibigay natin dito. Razor, shrimp, dubia. Okay. So yung usual na pinapakain talaga sa mga arwana. Yes. So grabe, ang ganda nito, solid. Tapos ito pa guys, hindi pa natatapos. Meron pa sa baba ulit. Ito second batch niya ba to sir? Hindi, pareho sila, magka-batch sila. Magka-batch lang din to. Pero parang mas malaki yung nasa taas sir ah. Oo, mas matakaw yun eh. Okay. So guys, ito yung isa pa na super red sir. Grabe. Ganda. From 88 din to sir, no? Red Yes, Gallery. Ganda guys. Same batch, yung first batch nila. 88. Ayun, no? So bukod sa discus, si sir is nag-aalaga din ng super red arwana. And dito, meron pa rin siyang HBRTG. So sir, kwento mo nga to sir kung paano nangyari na may malaki ka ditong arwana. This came from a very good friend, one of my best friends. Ni-renovate yung house nila eh. So, he had me adopt this very nice 9-year-old arwana. Wow, grabe. Guys, 9-year-old na arwana. 9 years old. Siguro, kung tatansyahin ko to, mga 3 dangkal ko siya eh. Ang laki, halos tingnan nyo guys. Yung tank na to is 100 gallon standard. So kung titingnan natin dito sa side, ayan siya, di ba? So yung halos buong katawan niya, hindi na halos nakakaikot kasi sumasahid na yung buntot sa magkabilang gilid ng tangke. Dahil ito daw ay, sir, anong size ng tank niya nang galing siya? 7 Pinanggalingan. by 3 feet. 7 by 3 by 3. Yes. Kita nyo naman, napakalaki. Kaya malaking adjustment din yung... 7 by 3 by 4. by 4. By 4 feet, grabe. So, malaking adjustment din talaga yung pinanglalagay niya ngayon. Pero, ganun pa man, ayan o.
good pa rin naman yung arwana natin dito. Alright? Tapos sa baba, eto meron akong isang napansin dito. Napaka-solid din. Zoom natin guys. Ayan o. Yes, First time ko lang din makita yung ganitong klase ng discus. Tingnan nyo parang painting yung katawan. Ayan o. Sir, anong discus po ito, sir? Yan po yung Dr. Teo, Iga Reds. Grabe, napaka-solid din ito guys. Ayan o. Ano yung sir, pair na po yung mga yan? Yes sir, nag-pair yan. Na-breed yun na rin po sila? Hindi pa eh. Hindi pa? Oo, kaya nilipat ko muna sila sa medyo community. Tapos, yun, may nakita pa akong maliit na yan. Ano yun, sir? Yung nasa baba na yan? Corridoras. Corridoras. Yes. Yun o, meron din sir na ano. And then, ito sir, yung may pattern din na to. That's an eruption. Eruption. Ito guys, ayan o, tingnan nyo yung pinaka-pattern yun guys. Ganda, grabe. So, dito naman sa kabila, ito pa yung isa guys, ayan o, isusum natin ulit ha. Ayan. Scorpion sir, kaliwa. Grabe. Blue diamond sa kanan. Sa kanan is Blue Diamond. Yes. Yung nasa left is yung Scorpion. Scorpion. Sir, ba't tinawag na yung Scorpion to? Meron silang fine lines doon sa kanilang cheeks, sa perfume, saka sa mga fins. So, Yung normally pag may design na fine line, parang filigree, yun yung Scorpion. Pag Okay. medyo makakapal na lines, yun yung Giant Flora. okay. Pag walang lines or patterns, yun yung Diamond. Okay, yun o. Guys, so grabe. Kasolid yan guys, no? Pair na rin po yan nandyan, sir. Hindi sir, ano yan? Mga parang yan. Pares male, ayan o. Ang ganda. Matanong ko muna, sir. Ilang proven pairs po ba yung naan dito sa inyong facility dito sa breeding area? Dito sa breeding areas, mga 30 pairs. 30 pairs? Yes. Ayun, grabe guys. Sobrang lalaki at sobrang ganda ng mga breeding pairs nila dito. Sample na natin to guys.